magawa tayo ng share natin. Sa ngalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, isang magandang araw muli sa bawat isa. Siguro, nandito po tayo, magkakaiba-iba ang ating mga sadya. Merong naparito para magpatuloy sa sinumpang pangako na maglilingkod sa dakilang Panginoon hanggang may buhay. At meron namang naparito dahil sa kanyang mga dinaramdam, nahihirapang huminga, masakit ang mga kung ano-ano nandiyan sa katawan. Subalit, kung ating pong pag-aaralan, iyan ay mga kadahilanan lamang sapagkat kung meron na tayong mga karamdaman, diyan natin naaalala ang Diyos. Diyan tayo nakapagsasabing, Diyos ko, pagalingin mo po ako. Kaya pamamaraan lang po yan para tayo makalapit sa Kanya. Sa oras po na ito, huwag po natin iisipin na ang tagal naman ng gamutan. Kung iisipin natin na magmula pa lang nang pumasok tayo sa pintuan at nakisama sa pananalangin, at ganoon din nakisama sa tinatawag na pangangaral o pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay naging kabahagi na ng tinapay ng buhay na ating inuunawa na sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po ay isang bagay na pinakakailangan ng ating pagkatao, ng ating katawang laman, ng ating kaisipan, nang sa ganon tayo ay makagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat tayo pong mga tao, bagamat tayo ay may mga kahinaan, may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang salita ng Diyos po, ang siya pong taga-ayos, ang siya pong taga-gamot ng ating karamdamang espiritual, lalong-lalo na kung tayo ay nasa kabalisahan, nasa mga problema, mabibigat ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Ngayon po, dadako tayo dito sa isang aralin na ayon po sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Kapitulo 10, versikulo 34 hanggang 39. Kung pag-aaralan po natin, ito pong nasusulat sa Mateo 10, dito po nagpasimula ang ating dakilang Panginoon na magsugo sa pamamagitan na una, nagtawag muna siya na hinirang niya upang kanyang maging mga alagad. 12 po yan na inatasan niya upang magpagaling ng may karamdaman, magpaladas ng mga demonyo, mangaral na sinasabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Siguro ito naman po yung panahon, ano po ba ang magiging kaugnayan nito sa atin? Na ito'y pangyayari na ang ating dakilang Panginoon ay nagsugo ng kanyang 12 alagad. Ano naman po ang magiging kaugnayan nito sa bawat isa sa atin? Sabi po dito, huwag ninyong isipin, ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tapat. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang ginang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ang umiibig sama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.
Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawala nito, at ang mawala ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niya. Napakaganda po ng aralin. Kung atin pong mapapansin, sinasabi ng dakilang Panginoon, sumainyo ang kapayapaan. Pero bakit sa bahaging ito, ipinangangaral niya o sinasabi niya, siya'y naparito, hindi kapayapaan ang kanyang dala, kundi tabak. Ngayon, palalawakin po natin ang ating mga kaalaman nang sa ganon, maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Siguro, kung mapapansin natin, una, ipinangangaral muna ang mabuting balita. Tayo naman, nakikinig, papasok natin sa ating mga tainga at papasok sa ating puso. At tayo'y magkakaroon ng mabubuksan ng ating kaisipan. At tayo'y magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. At tayo naman ay patatawarin. Ano po ang kaugnayan ng aralin nito? Kapag tayo po magmula nang tayo ay lumakad dito sa ibabaw ng lupa na isang makasalanan, ang tawag po sa atin ng alipin. At kung tayo po ay pinatawad na ng Diyos at kinahabagan, ang tawag sa atin nun ay isang anak. Bilang anak, tayo po ay marapat na sumunod sa Ama natin sa Espiritu, walang iba ang Diyos. Kaya po siya ay maglalagay ng tanda. Walang iba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang siyang tagapagpaalala, ang siyang tagaturo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa ganun, hindi po tayo malihis. Ano po ang kaugnayan ng sitas na ito? Ang ating dakilang Panginoon, naparito, ipinangaral niya ang kaharian ng langit, itinuro niya sa mga tao kung ano ang mga kautusan ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang mga bibig ay ipinahayag niya nang sa ganun mapakinggan ng mga tao. At hanggang sa panahon ngayon, bagamat nagsugo siya ng iba't ibang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, yun din ay tanging kaparaanan ng sa ganun. Ang salita ng Diyos ay may pahayag hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa mga panahon ngayon. Namatay na o nangamatay na ang mga alagad ng dakilang Panginoon, pero ang salita ng Diyos nagpapatuloy at nagpapatuloy na ipinapahayag. Bilang po tayo tumanggap ng salita ng Diyos, doon po natin mararanasan ang sinasabi ng ating dakilang Panginoon, hindi na kapayapaan ang ibinibigay sa atin, kundi tabak. Sapagkat sa isang tao na nagising at namulat sa katotohanan, inaayos na ang sariling buhay. Sino na po ang magiging mga kalaban natin? Yung mga kaibigan natin na kasakasama natin sa inuman. Yung mga kaibigan natin na kasakasama natin sa kung ano-anong mga kalayawan. Kung paglalakwat siya na yan o kung ano-ano na ginagawa natin, nalihim na labag sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kung dati babaero, dahil nakarinig ng salita ng Diyos, na masama pala yun, magbabago na ng pag-iisip. Kaya ang magiging kalaban natin, mga sarili din nating kaibigan, sariling kasambahay natin. Sapagkat binago na tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya po, nababago na ang ating buhay. Kaya masasabi na hindi na kapayapaan ang dala, kundi tabak, sapagkat marami ang kukontra, marami tayong isasakripisyo. Ang ating mga kaibigan, ang ating mga mahal sa buhay, kahit ang ating kamag-anakan, magiging isasakripisyo natin yan. Alang-alang sa kalooban ng Diyos. Sapagkat magkalaban po ang mga gawa ng lamang at ganun din ang gawa ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Panginoong Diyos, ang tao mapabuti, mapabilang sa kanyang kaharian, sa kanyang pagbabalik.
Subalit kung ang nakakis na naman natin, puro kalayawan, mga bagay na walang kabuluhan dito sa ibabaw ng sanglibutan, tunay nga na wala tayong halaga sa paningin ng Diyos. At sa isang tao na nagbalik loob sa Diyos at nagsisi at itinuwid na ang landas at hindi na napaakay sa kasamaan, kaya po magkakaroon ng mga tao na yung mga nakapaligid sa atin. Sisya sa atin talaga tayo. Titingnan kung hanggang gaano tayo kalakas, kung hanggang saan tayo katatag ng ating pananalig sa dakilang Panginoon. Kaya nga po, nagbigay siya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang mamumuno sa atin. Sapagkat kung tayo-tayo lang, sa sarili lang nating kakayahan, ibabatay ang ating pakikipaglaban dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi po tayo mananaig. Sapagkat papunta tayo sa kaharian ng Diyos. Pero ang ating mga kapatid, ang ating mga kaibigan, kung sino pa ang malapit sa ating buhay, kung sino pa ang palagi-lagi natin kasama, siya pa ang nagiging dahilan upang hindi tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Siguro pa may experience natin yan. Sa sino man nais na magbago ang buhay, kapag tayo ay sumusunod na sa kalooban ng Diyos at pinipilit na natin ang ating sarili, bagamat labag sa ating kalooban, na baguhin ang ating dating pagkatao, na huwag na tayong lumakad doon, kundi lakarin na natin ang bagong pagkatao na isang taong matuwid, marami pong maisasakripisyo. Kahit ang asawa natin, kahit ang mahal natin sa buhay, kahit ang anak, nagiging kadahilanan yan, sapagkat ang diablo po, sabi nga, parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila niya. Gagawa at gagawa siya ng pamamaraan kung sino pa yung nakalikit sa atin, kung sino pa yung mga pinakamalapit sa atin ng mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay, gagamitin at gagamitin niya ng kalaban ng Diyos nang sa ganon, masubok, malaman kung hanggang saan ang ating katatagan. Katulad po yan ng ginto. Kung ang ginto ay dinadalisay para malaman kung ito ay puro, dadaan po yan sa apoy. At sa mga tao naman na tumanggap sa Diyos, dahil nga tayo ay nabautismuhan ng Espiritu Santo at apoy, kalakip na po nito yung apoy na walang iba, tayong lahat masubok, malaman kung hanggang saan ang ating pananalig. Kung mapapansin natin, kahit sa eskwelahan, ganun din ang nangyayari. Pagkatapos ng pagtuturo ng guro, darating ang eksaminasyon. Doon susubukin kung hanggang saan ang natutunan natin. Ganyan din po sa totoong buhay. Kung tayo man ay nananalig sa Diyos, hindi lang po magtatapos doon. Pagkaminsan nga, kahit sa sarili natin ginagawa, sa sarili nating pabalik-balik, sa pagsamba, sa pagsunod sa Panginoong Diyos, bakit palagi tayo may karamdaman? Bakit mayroon pa rin tumutuya sa atin? Bakit pa rin mayroon kung kailan tayong mga tao na malapit sa atin, siya pang ginagamit? Upang tanghinaan tayo ng loob nang sa ganun hindi na tayo magpatuloy sa paglilingkod. Bakit ganun? Dahil sinabi po ng ating dakilang Panginoon, ang daladala niya, hindi kapayapaan, kundi tapat. Kaya po tayong lahat, dadaan at dadaan po doon. Sapagkat tayong lahat ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Gawin po natin kung paano nagiging hayag na sa buhay natin na hindi na kapayapaan ang dumating sa atin, kundi tapat. Sapagkat nariyan na ang mga tukso, ang mga pagsubok, ang mahal natin sa buhay, na siyang bumabagabag sa atin upang hindi tayo makapagpatuloy sa paglilingkod, kundi parang lumalabas, nagiging sagabal pa sa ating paglilingkod. Pero dito naman po tayo tinuturuan. Lalong-lalo na kung ang mahal natin sa buhay ang ginagamit ng diablo upang hindi tayo magpatuloy, huwag po naman natin ipalagay na sila'y kalaban. Sabi nga, sinasabi ng ating dakilang Panginoon,
Ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang nagsisipag-usig sa iyo. Sa makatuwid, kung tayo'y naliwanagan na, huwag po nating ipalalagay ang mga tao na humahadlang sa paglilingkod natin na kaaway. Kundi kung binibilang natin siya kaaway, sabi nga, ibigin mo. Ibigin mo ang iyong kaaway. Ipanalangin natin sila. Sapagkat marahil iyon ay kadahilanan lamang para tayong pigilan sa paglilingkod. Pero ang pinakamahalaga po doon, kung tayo ay magtatagumpay sa pamamagitan ng pagsubok na ginamit pa ang ating mahal sa buhay, kung tayo ba napagtagumpayan ba na natin yun. Sabi nga kanina, pag-ingatan ang sarili na huwag ilalagay na mas magaling isa sa iba. Kundi ang kaamuan, kapakumbabaan, kung papaano ang ating dakilang Panginoon naging mapagpakumbaba, yun po ang maging halimbawa sa buhay natin. Nang sa ganon, hindi po tayo mapahamak sapagkat kung ang malalaman po natin, hindi po nadadala sa panangatwiran ang lahat ng bagay, kundi sa kaamuan, sa katwiran, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Na bagamat ang ating dakilang Panginoon, mataas ang kanyang kalagayan, hindi niya po inilagay ang kanyang sarili sa pagiging isang Diyos, kundi nagpakumbaba siya at natitulad sa mga tao, katulad ng isang alipin hanggang sa kamatayan sa Diyos, sa krus. Kaya ganyan din po dapat ang mangyari sa atin. Huwag po natin ipalalagay na tayo ligtas na tayo hindi na mapapahamak, sapagkat kung ano ang tinura ng ating mga bibig, doon naman kabigat ang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi man natin gustuin, tatapatan talaga ng pagsubok kung gaano kalakas ang ating pananalig. Sabi po dito, ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. Totoo po yan. Kung mapapansin natin, oras na lang ng pagsamba, pagka minsan may mga kadahilanan. Meron na dyan nagsakit-sakitan. Meron na dyan na nagagalit dahil papunta na tayo ng simbahan. Meron dyan na nakalabas ka na nga ng bahay, dadaan ka naman, may inuman naman yun sa daanan. Yan po mga kadahilanan lamang yan. Pero kung titingnan natin, sinabi po talaga yan ng ating dakilang Panginoon. Pero kung ito po ang tandaan natin, sabi dito, ang umibig sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa makatuwid, sabi niya, nakasulat yan sa ating mga bandera, ibigin ang Diyos una sa lahat. Ngayon po, dito masusubok ang bawat isa sa atin kung ang pag-ibig natin sa Diyos una ba talaga sa lahat. Sapagkat, sabi ng ating dakilang Panginoon, ang umibig sa kanyang ama o ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Sa makatuwid, kung ang pinapakita nating pagmamahal, pag-aaruga, pag-aalaga, pagpapakita ng kagandahang loob sa ating ama o ina o anak man ng higit sa ating dakilang Panginoon, hindi po yan karapat-dapat sa Kanya. Ano po ang gagawin natin? Unang-una, para mangyari po sa buhay natin, na ipinapakita natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Bago natin titingnan yung mahal natin sa buhay, pagdilat pa lang ng mata, pagising natin, manalangin na tayo sa Diyos. Makipag-ugnayan na tayo sa Kanya. Huwag yung pagising pa lang na inaalala na yung anak na may sakit. Inaalala na ano kung may kakainin pa kami. Hindi po ganun. Dapat unahin muna natin ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat natin dahil binigyan pa tayo ng pagkakataong huminga o dumilat ng ating mga mata. Doon po ipinapakita na natin na tayo iniibig na natin ang Diyos ng una sa lahat, sapagkat sa pagdilat pa lang
lang ng ating mga mata, siya na ang unang-una na pumasok sa ating isipan na magpagpasalamat tayo sa biyaya, sa kalakasan, sa pag-iingat na hindi tayo napahamak. Sapagkat ang pagtulog po, yan po ay, sabi nga niyan, paghahanda ng kamatayan. Kung gaano ang kalagayan ng isang patay, ganun din ang tulog, na walang malay. Kaya po tayo, mga tao, kung tayo ay pinagkalooban pang huminga, kinabukasan na dumaan lang yung gabi, natulog tayo, magpasalamat tayo sa Diyos. Isang bagay na lang na hindi natin nagagawa, yun lang magpasalamat. At ganun din, bago tayo matulog, magpasalamat din. At humingi na huwag tayong pabayaan sa ating pagtulog nang sa ganun, matugtungan na naman kinabukasan. Yan po ay hindi po itinuro sa atin. Kahit ang ating mga magulang, hindi po yan tinuturo sa atin. Kaya nga po, ang Panginoong Diyos, mula pa noon, marami na siyang sinubo na tagapangaral na siya ang magpapaalaala sa atin ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang magulang, tunay nga po na ang mga nalalaman lang ng ating mga magulang ay kung paano itaguyod ang pamilya. Nakapokus lang po doon. Kaya ang importante po dito, dahil napakinggan natin ang salita ng Diyos, unahin muna natin ang Diyos sa lahat ng bagay bago ang ating mga sarili. Pagka minsan nga yan, kung mapapansin nga naiinggit pa nga yung anak, lalong-lalo na sa mga may hilig sa sabo. Dahil mas alagang-alaga pa yung manok kisa sa anak. May vitamins pa. May kapsula pang pinapainom. Samantalang yung anak, butot balat na, walang vitamins. Kung titingnan natin, isang bagay na dapat talaga baguhin ng isang tao. Pero, pagka ang isang tao naman nagbago na ng lakad, may hahadlang at may hahadlang pa rin. Ganyan po ang mga tao. Kahit nga sa pagninegosyo, meron lang dyan umangat sa buhay. Kumbaga gumanda, naging masagana ang pamumuhay, hahatakin at hahatakin pababa. Ganyan po ang nakapaligid sa atin. Kaya kung mahina po ang ating pananampalataya, na sinasabi dapat ang pananampalataya natin katulad ng isang matalino na naglagay ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Dapat ang pundasyon ng ating pananalig, walang iba, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nang sa ganon, hindi makinag ang ating pananalig. Ganyan po dapat ang ginagawa natin. Kapag ang haligi na iyan nakapatong sa isang bato, ano man ang mga pamamaraan, kahit kamag-anakan pa natin yan, nagagamitin para tayo subukin, para malaman kung hanggang sa ating anak, ang ating pananalig, kapag yan ay nakatayo sa ibabaw ng bato na walang iba, nakapundasyon sa dakilang Panginoong Jesucristo, hindi po tayo matitinag. Kaya po tayo, dapat unahin natin kung ano ang mga mahalagang bagay na dapat pakinabangan natin. Huwag yung mga walang kabuluhan. Sabi po dito, ang hindi magpapasa ng kanyang krus sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dito po, dapat magkaroon tayo ng katalimuhan. Kung maalala natin, malapit na ang mahal na araw. Ipinagdiriwang natin kung paano ang ating dakilang Panginoon nagsakripisyo alang-alang sa kasalanan ng bawat isa sa atin. At alalahanin din natin na hindi lahat ng nagpapatuloy sa paglilingkod, nananalig sa pamamagitan ng pinagpakuan sa ating dakilang Panginoon. Yung tinatawag na cross, alalahanin natin, hindi lang po nag-iisa ang cross doon sa Golgotha. Tatlo po yun. Yung dalawa sa tulisan, ang isa sa dakilang Panginoon. Kaya kung tayo
po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, kinikilala natin ang krus na pinagpakuan sa Kanya. Mas kilalanin natin kung sino ba ang nakapako doon. Baka yung dalawang tulisan ang pinananaligan natin. Kaya po, sa bagay na ito, kung tayo po ay nagpapasal ng krus na ito, walang iba yung mga sakripisyo. Yung mga layaw na makamundo na dati natin nakagawian, isasakripisyo natin yan. Kinakailangan, kumbaga, kasi nung nagkamalay tayo, nakapokus na tayo kung ano yung nakasanayan natin. Kung nakasanayan natin negosyante ang ating magulang, ang kalalabasan ng anak, negosyante rin. Kung magsasaka rin yung kalalabasan niya. Kung bisyo naman, ganun din ang mangyayari niya. Susunod at susunod. Mapalad lang tayo kung ang ating magulang ay palasimba at palagi tayong dinadala sa simbahan. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Ipagpasalamat po natin kung nasumpungan natin sa magulang natin yun. Pero ano po itong cross na ito na pinaka-importante? Ito po yung mga kalayawan. Ito yung mga bagay na nakakahadlang. Ito yung mga bagay na dati natin mga ginagawa na isasakripisyo natin. Kung halimbawa nakasanayan natin sa negosyo, buong araw o buong linggo, Lunes hanggang Linggo nasa negosyo, nung makilala ang ating dakilang Panginoon, nalaman para natin na mayroong isang araw na ipinangilin, dapat isasakripisyo natin yung isang araw na yun para sa pagsamba. Nabigyan naman natin ng pagkakataon ng ating sariling kaluluwa na makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat yung pag-aaralan po natin sa buhay po natin. Sa nagtrabaho ng 3 araw, ikumpara natin sa nagtrabaho ng 7 araw. Sa pamumuhay, saan kaya kumuha ng ipinagpuno yung nagtrabaho ng 3 araw? Bakit umabot ng 1 linggo ang budget? At bakit naman yung nagtrabaho ng araw-araw, wala namang lumabis? Ito po may karunungan. Doon natin malalaman na ang Diyos pantay po kung magkaloob ng biyaya. Sapagkat kahit nagtatrabaho yun ng 3 araw, subalit hindi naman nakakalimot sa pananalangin, ang Diyos po ang nagpupuno ng mga kakulangan noon. At doon naman umaasa lang sa kayamanan, kaya nga sinasabi, hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Sapagkat, kung ibubuhos natin ang ating buong pagkabuhay, puro trabaho, ay dinidiyos po natin yan ang kayamanan. Pero, kung tayo po ay nananalangin araw-araw, nagpapasalamat sa isang panibago na namang buhay, iyon po ang totoong Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya hindi po dapat natin yan mapagsasabay. Sapagkat iibigin ng isa, kamuhihan ng isa. Papahalagahan ng isa, ibabaliwala ang isa. Kaya po, sa paglilingkod, kung saan po nakalagay o kung saan inaasa natin ang ating sarili, yun po ang sinasamba natin. Kaya kung tayo po ay naglilingkod sa Diyos, dapat unahin muna natin ang magpasalamat sa Kanya. Sabi ko dito, ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito at ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siya magkat. Ano pong ibig sabihin nito? Bilang po tayo mga tinawag ng ating dakilang Panginoon sa paglilingkod. Ano pang mga bagay o ano mang mga bahagi na daranasin natin mga pagsubok, huwag po natin ikatakot. Kagaya ng nangyayari ngayon, itong pandemic na ito, huwag po natin iisipin na magiging hadlang itong pandemic natin sa paglilingkod sa Diyos. Kundi ito'y kaparaanan lamang upang malaman kung tayo'y magpapatuloy sa ating ginagawa. Kaya po kung tayo po ay ginagawa natin, bagamat may mga sagabal sa paglilingkod sa Diyos, nagpapatuloy tayo.
Ipagpasalamat po natin yan sapagkat hindi tayo pinababayaan ng Diyos at tayo ginagawa natin kung ano ang kanyang kalooban. Subalit kung tayo po, dumaan lang yung pandemic, natakot na, hindi na pumunta ng simbahan. Sabi nga, kung oras na ng kamatayan, sabi nga, ang magkakamit ng kanyang buhay, siyang mawawala nito. Kahit ingat-ingatan pa natin ang ating buhay, kung iniingatan tayo ng Diyos, halimbaga ang mas mahalaga doon, yung pag-iingat ng Diyos sa sarili natin, o tayo mismo ang nag-iingat. Kapag ang Diyos ang nag-iingat sa atin, anuman ang gawin natin, hindi tayo ipapahamak sapagkat ginagawa natin ang kanyang sariling kalooban. Pero kung tayo po sa pag-iingat natin, iniisip lang natin ang ating sarili, ang tawag sa atin din makasarili. Sapagkat tayo ay nilagyan ng salita ng Diyos sa ating bibig para mangaral, katulad ng Ebanghelista, para pangaral ng salita ng Diyos. Dumaan lang yung pandemic, hindi na nangaral, tumigil na. Hindi po totoo. Dapat na mangyari yun. Kundi kinakailangan, magpatuloy tayo sa panangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat kahit ang mga alagad man ng ating dakilang Panginoon, sa kabila ng maraming mga humahabol, marami sa kanilang mga ipinasok sa bilangguan, nagpatuloy pa rin sila sa panangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi po tayo nag-aasa lang sa buhay na ito. Mawalan man tayo ng buhay, alang-alang sa ating dakilang Panginoon, tayo magkakamit noon. Subalit, kung tayo nagkaroon lang ng pandemic, tumigil na tayo, mawawalan din naman tayo. Kaya po, ang lahat ng bagay may gantimpala ang Diyos. Nasa Kanya ang pagpapala. Nasa Kanya ang ganti. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, magpatuloy po tayo, sumunod tayo. Pasanin natin araw-araw ang krus, mga sakripisyo na dinaranas natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan lamang po may babagi ko sa araw na ito at na may pagpalain tayo ng Diyos. Ano man po ang mga kahilingan natin, ipagkalog nawa sa bawat isa sa atin. Maging karamdaman man o mga problema na dumating sa ating buhay. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.